Welcome back to the Coffee Couple! Last time, binisita natin ang Auschwitz main camp kung saan nalibot natin ang Memorial Center mismo ng Auschwitz. Ito naman ngayon is the second camp of the whole Auschwitz complex, which is ang Birkenau. Nakikita nyo ngayon ang main gate mismo ng Birkenau and kita nyo itong railroads dito. Dito po dumadaan at pumapasok yung mga tren na nagdadala ng mga diniport na mga tao ng mga Nazis mula sa iba't ibang panig ng Europa papunta dito. Ang gate na ito ay tinatawag ding Gate of Death kasi karamihan nga sa pumapasok dito ay hindi na makakalabas ng buhay. Kumbaga either sa direktang pagpatay sa kanila gamit ang mga gas chambers o kaya mamamatay sa malupit na pamumuhay at sa pilitang pagtatrabaho dito sa Auschwitz. Kasalukuyan naming hinahanap ngayon yung tour guide namin at mga kasama namin sa grupo before kami pumasok sa camp. Ito po yung layout mismo ng Birkenau. So mas malawak po to at mas malaki doon sa unang camp na binisita natin. Ito po yung main gate kung saan tayo pumasok kanina. Ito naman B1A at B1B ay yung kampo ng mga lalaki tsaka babae. Ito naman B2A is yung quarantine camp at ang main purpose dito ay para mawala yung psychological, mental at moral resistance na mga bagong dating, lalong-lalo na yung nalalaman na nila at nakikita na nila yung mga mass killing na mga gusali dito. Ang camp na ito ang may pinakamataas daw na bilang ng namamatay na preso dito sa Birkenau. Ito namang Theresienstadt Family Camp ay camp na parang may ghetto na sistema at may special treatment sila dito. Pwede silang makakilos ng malaya at may mga special packages din sila. Kaso, ginamit ng itong propaganda para ipakita ng mga Nazis na okay ang pamumuhay ng mga preso sa kampo. Pagkatapos ng 6 na buwan ay diretso na silang papatayin mismo sa mga gas chambers. Ito naman yung kampo ng mga Hungarian Jews. Since di na masyado kaya ng mga gas chambers ang sobrang daming taong pinapatay nila, ay dito muna nila pinapaantay ang mga Hungarian Jews bago ang kanilang torno para pagpunta sa mga gas chambers. At dahil nga ang bilis bumaba ng populasyon ng Hungary noon dahil sa pagdala at pag-exterminate ng mga Jews dito sa Birkenau, ay pinapasulat yung mga bagong dating ng mga Hungarians sa Birkenau ng postcard na nagsasabi na okay lang sila dito at pinapadala ito sa mga kaibigan nila para hindi masyado magduda ang mga natitirang mga Hungarians doon sa Hungary. Ito naman ang camp ng mga gypsies. Kaso ang daming namatay din dito gawa ng napakadumi ng camp at dahil na din sa pagmamaltrato ng mga soldiers. Yung iba na kayang magtrabaho ay nililipat sa mga pabrika sa iba't ibang panig ng Germany, ngunit yung karamihan na di nakikitaan ng kakayanang magtrabaho ay pinatay na din diretso sa mga gas chambers. Ito namang buong Block B3 ay tinawag na Mexico. Yung mga hindi napiling pumunta sa gas chamber ay pinapatrabaho muna dito sa Mexico bago sila ipadala sa iba't ibang mga work camps. Kaso, katulad din ng gypsy camp ay napaka-unhygienic dito, walang makain, walang masuot at kahit mga kumot pantulog ay wala. Kaya namamatay din karamihan sa mga presong napupunta dito. At dahil nga ay pagtatrabahuin ang mga presong napupunta dito, ay napilitan ang mga SS soldiers na bigyan sila ng mga kumot. At dahil ang mga kumot ay iba't ibang kulay at laging nakabalot sa mga preso, ay tinawag ang B3 na Mexico. Eto namang Canada ay parang imbakan ng mga mamahaling gamit o mga valuables mula sa mga preso. Tinawag itong Canada mula sa bansa mismong Canada na simbolo ng yaman noon. Ilan sa mga napupunta dito ay mga ginto na karamihan ay mula sa mga gintong ngipin ng mga bangkay, mga mamahaling bato, pera, relo at iba't iba pang mga kagamitan. Kadalasan ay ang mga mamahaling mga gamit dito ay kinukuha ng mga SS leaders. Pero may iba mga preso na patagong pumupunta dito para maghanap ng makakain, sigarilyo, sapatos o iba pang mga kagamitan na pwede nilang gamitin at dadalhin nila sa kani-kanilang mga kampo. Halos karamihan sa mga presong himalang na buhay at nakaligtas sa Auschwitz ay sinasabing may access sila sa Canada mismo. Eto namang mga nasa bilog ay ang mga gas chambers kung saan pinapatay ang madaming preso ng sabay-sabay gamit ang nakalalasong gas na Zyklon B. Halos nasa 4,000 to 5,000 kapreso daw ang pinapatay dito kada araw. Noong nagsimula ng mag-exterminate ng mga Hungarian Jews ay may mga araw daw na umaabot sa 24,000 katao na ang pinapatay sa mga gas chambers. Eto nakikita nyo ang isa sa mga pinakaunang itinayong mga gas chambers sa Auschwitz. Eto naman ang simpleng layout kung ano
ano ang sistema ng mga SS sa mga gas chambers. Bago pumasok ay pinapatanggal muna sa mga preso ang kanilang mga damit at kahit anong alas na meron sila sa mga itinatayong mga barracks malapit sa mga gas chambers. Kaso, kapag sobrang dami na ang dapat igas ay kahit sa labasan na lang sila pinapahubad. Hindi alam ng mga preso na papatayin sila. Actually, sinasabihan lang sila ng mga SS na ililipat na sila sa camp pero dapat muna sila mag-disinfect at maligo kuno. Pagkatapos lang matanggalan ng mga damit, ay pinapasok na sila sa chamber, nilalak ito at doon na pinapatay gamit ang Zyklon B na gas. Pagkatapos ng mga 15 hanggang 20 minuto, ay nilalabas na nila ang mga patay ng mga katawan at tinatanggalan ng mga buhok, mga metal na dental works at iba pang mga alahas. Sinusunog ang mga bangkay sa mga katabing crematoriums. At dahil nga sa dami ng mga bangkay ay napilitan ding ilibing na lang ang iba sa mga mass graves para hindi na mapabagal ang trabaho sa mga gas chambers. Yung mga abo ay tinatapon sa iba't ibang paligid sa kampo o kaya ay ginagawang fertilizers or pantapal sa mga hindi pantay na mga lupa dito. Yan, sinusunog ang mga Jews noon na nire-recruit nila mga Germans, mga loko mga Germans noong 1940s. Yan, lahat dyan mga chimney na yan, mga yan yun, ang dami. Malaki pala to, kaya doon. Oh. Almost million ang matay ng mga Jews sa pag mamalupit ng mga Germans. Gusto nila silang magaling, silang angat. Dito naman yung selection ramp ng Auschwitz-Birkenau kung saan nagaganap yung pagpipili kung sino ang pagtatrabahuin sa kampo at sino ang mga idediretso sa gas chambers. Yang nakikita nyo naman ay isa sa mga original na cattle wagons kung saan isiniksik ang mga idiniport ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng Europa papunta dito sa Birkenau. Dito yun, di ba? Dito nakaano yung mga prison. Mga prison. Mga prisoners. Diretso ko, no? Ito ang mga prisoner. Ito ang mga nilalagakan nila. Marami. Doon wood. Doon sa dito mga bricks. Wala na kasi silang bricks noon kaya wood na yung ginawa nila. Doon sa kapitan naman yan. Dito sa isang bahay na to, itong bricks na to. 700 katao ang sinasalpak diyan. Doon naman sa kahoy 400 person ang nanunuluyan dyan para sa ano nila. Dyan 700 na tao ang natutulog lang dyan, tapos pagising nila magtatrabaho ulit sila. Yun lang ang trabaho lang nila, magtrabaho sa pagkain. Nagugutom din sila. Work is set you free ang nakalagay doon sa unang pinuntahan namin, yung Arcoron. Trabaho lang ng trabaho, hindi pa masyadong kain. Ang laki. Amoy kahoy na talaga.
Nasa loob naman kami ngayon ng isang barracks ng mga babae dito sa Birkenau. Makikita niyo yung mga tinutulugan nila kung saan nagsisiksikan lang sila. Hindi binubuksan ang mga bintana dito noon at di din pinapaandar ang mga heaters. Katulad dito, halos lahat ng mga barracks sa Auschwitz ay napaka-unsanitary at napaka-unhygienic, kaya madaling kumalat at magkahawaan ng mga sakit ang mga preso dito noon. With the mud. No, yeah. Kamusta yung Auschwitz Birkenau? Nakakalungkot. Lulungkot ako. Masaya ka sa tour na to? Ha? Oo, masaya pero sabi, malungkot dahil yung kwento na Auschwitz na to talagang Ito na yung Birkenau. ito yung Birkenau. Not Birkenau, Birkenau. I'm sorry. Yung ano niya, mahirap pinagkagawa ng German sa mga Jews na nirecruit nila dahil ginawa nilang alipin, pinagpapatay lahat, mga babae, mga lalaki, bata man, kapapanganak, wala, patay lahat. Pero may mga nakasurvive naman, pero mas maraming namatay. Almost 700 Milyon Oo, milyon ang namatay. Ilan lang nabuhay. Walang 10% na sa na-recruit nila ang nabuhay. Milyon ang namatay. Ayan dyan. Ganyan. Okay, nagsososyal na naman kami nilang thank you ka. Pagkatapos naming mag-tour sa Birkenau, ay hinatid kami pabalik dito sa Krakow Galleria and nag-decide kaming itry yung steak nila dito. Kahit gutom kami, ay pinili namin yung well done kasi di kami masyado sanay sa mga may dugo pa na pagkaluto ng steak. At medyo nakakatroma kasi yung steak na kinain namin dun sa Vienna. Kaya hopefully, magiging masarap itong steak dito sa Krakow. Sphinx Restaurant. Saan tayo ba? Ha? Saan tayo? Sa Sphinx Restaurant. Ay, di ko alam pala paano pronounce yun ba? Restaurant. Dyan kami. Di namin alam i-pronounce yan. Sphinx Restaurant. Dyan, meron silang kinda ambience. And super duper worth it talaga yung paghihintay namin kasi napakasarap naman talaga ng steak na ito. Kung makakabalik man ulit kami dito ay siguradong pupunta kami dito ulit at kakainin namin ang steak na to. Up next, join us as we leave Krakow and go to Rome, Italy, dito lang sa The Coffee Couple. Promozioni, grazie. Ayan, kailangan tupiin.